day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Okay, so good day mga paps. Huwag kayong mag-alala, buhay pa po yung naggupit sa akin. Anyways, today tuturuan ko kayo ng technique kung paano mag-alis ng badge, emblems, ng para sa inyong sasakyan. So this only applies not only sa Toyota Rush at basically lahat sa motor at kung ano-ano pa. Kasi may mga iba, syempre may mga badge tayo or may mga emblems na nagfi-fade in time na gusto nating palitan, or halimbawa magpaparap kayo, mababalutan or gusto nyo ipa-carbon, let's say yung trunk nyo na kailangan alisin yung mga emblem. So ito yung technique na pwede nyong gawin. Very easy lang to at very fast lang na gawin. Ang kailangan nyo lang is, in my case, gagamitin ko is sinulid. Pwede kayong gumamit ng nylon strings na depende sa kapal ng emblem na gusto nyong tanggalin, pero okay na rin yung manipis lang. So, in my case, ito yung aalisin ko, yung hood emblem na nakakabit. Aalisin ko yan kasi papalitan ko siya. Okay? So, para mas mapadali yung trabaho nyo, pwede yung emblem is pwede nyo gamitan ng blower or heat gun, pero wag nyo patatagalin. Kumbaga segundo lang. Let's say, pag mainit na yung heat gun, tutok na mga 1 segundo para lang lumambot yung pandikit. Or pwede nyo isprayan ng WD-40, babara nyo para lumambot nga yung pandikit. So, pag blower, yan, basta huwag nyo lang patagalin kasi baka makasira naman yung paint. Okay? Okay, so in my case mga paps, ang gagawin ko is spray ko lang ng konting WD-40. So, huwag kayong matakot kasi itong WD-40 is safe naman sa paint. Spray lang natin ng konti. Tapos, syempre, ayokong naging oily yung grill. Pinunasan ko lang yung sobra. Now, ang gagawin nyo lang sa sinulid. So, hindi to ganito kakapal guys ha. Ano to? Pinagdikit-dikit ko lang siya na sinulid. Tagilid kayo. Yan. So, pinagdikit-dikit ko lang siya na sinulid para mapakapal ko siya ganito. Now, ganito yung gagawin nyo. Ano nyo lang, left and right motion. Yung iba, mas komportableng gumamit ng nylon kasi mas matibay kasi yun. Okay. So, naalis na natin yung H. Ayan. Dali na natin yung iba. So, very easy lang especially pag na-spray siya ng WD, nakakatulong kasi yun na papalambot niya yung tingin. Okay, R na lang. So, ito na nga, yung sinasabi ko, pag sinulid kasi, napuputol. Okay. Okay, tingnan natin kung kakayanin ng dalawa. Tingnan natin. Okay. So, tanggal yung 4 na emblem. Ito na siya. Yan. Yan yung 4. So, ipapakita ko sa inyo na siyempre may matitira dyan na residue. Okay.
Gagawin nyo lang, isprayan nyo lang ulit ng WD-40 and then matatanggal na yan, babakbakin nyo na lang. Yung WD-40 rin yung magtatanggal sa adhesive na residue. Okay? So, yun yung gagawin ko. And pagkatapos nun, pwede nyo either ibalik, pagkatapos i-wrap, or kung ano man, kung ayaw nyo na siyang ibalik. Okay? Okay, so mga paps, alisin na natin yung natirang residue ng double adhesive tape. I-angat ko yung view nyo. So, gaya nga ng sabi ko, WD-40, pwede rin kayong gumamit ng mga pwedeng baby oil, kerosene, yan, kung ano yung available. Pero in my case, ito, WD-40 ang gagamitin ko. Spray nyo lang ng maganda-ganda. Kasi talagang hindi maiiwasan eh. Lalo kung matagal na yung emblem nyo, talagang mag-iiwan at mag-iiwan nyo ng residue. So, hintayin nyo lang for a few minutes hanggang sa lumambot. Ito yung sa akin kasi konti na lang. Punasan nyo na lang ng pwedeng microfiber. Siyempre dapat yung malambot na basahan kasi yung wrap baka magasgas nyo ng thing. Natanggal na. Papakita ko sa inyo yung after. Also guys, aside pala sa kerosene baby oil, penetrating oil, pwedeng hot water. Depende sa lugar. Yung sa akin kasi pag hot water yung ginamit ko, tatamaan yung grill ko. So baka ma-damage yung tape. Pero kung yan, kagaya sa likod, okay lang yun. Hindi niya yan, wala naman kayo madadamage. Not unless meron kayong pininturahan doon na let's say rubberized paint yung gamit, baka pumulubot yung pintura. Yun na lang. I think yung adhesive na lang ng view yung natitira. Tapos guys, if ever na magkakabit kayo ulit ng emblem, so if ever na magkakabit kayo ulit ng emblem, ang pwede nyo gawin is it's either hugasan nyo na degreaser, kung penetrating oil or baby oil ginamit nyo, kerosene, basta kahit ano doon, linisan nyo. Or pagka hot water, hindi na kailangan. So kailangan talagang sabunin kasi hindi didikit yung ilalagay nyong bago. Okay na guys. Very good. So, ayan. Didikit ko lang muna yung ating mic. Okay, so guys, tingnan nyo.
ayan na yung itsura. Wala nang kahit anong residue ng double adhesive tape. So ngayon, lilinisan ko na lang siya and papakita ko sa inyo yung itsura niya after. Okay guys, so tapos na yung DIY natin for today. As you can see, wala na yung ating hood emblem. No residue, no nothing. Okay? So ganun lang kadali magtanggal ng emblem, also yung mga lumang badge ng sasakyan without damaging the paint. Tingnan nyo naman. Diba? Kaya mag-focus. Ayan. Diba? So, hindi na damage yung paint niya. Walang gas-gas. Kahit i-close up natin. Ayan. So, ganun lang kadali. Sundan nyo lang yung procedure. Again, just in case lang na mag-decide kayo na ibalik yung emblem or kung ano man, palitan ng bago. Make sure lang nalinisan nyo yung surface na pwedeng degreaser or kung ano man pwedeng dishwashing yung soap. Tapos, lagyan nyo ng alcohol para maganda yung kapit ng inyong emblem or badge na kakabit. Sana nagustuhan nyo yung video natin today. If you did, please give this video a thumbs up at kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Hopefully, ma-reach natin yung 12,000 subscribers within a few months. Malaking bagay na po yun sa akin. And also guys, kung kailangan nyo po ng parts, accessories ng inyong sasakyan, please do visit my Shopee store. Link is posted po sa description section sa baba. Again, Mark nga pala ulit. Thank you so much for joining me today and hope to see you on our next video.